Pinalagan po ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng naging bagman daw niya na si Ramil Madriaga tungkol sa pag-aaral niya sa law school. Hindi raw siya humingi ng anumang pabor sa mga propesor para po makapasa. Wala rin daw katotohanan na inireklamo siya ng kanyang mga kaklase noon dahil sa kabastusan at karahasan. Matandaan pong sinabi ni Madriaga sa House Justice Committee na kinailangan ng bise ng suporta para makapasa nga po sa law school. And speaking of the committee, tinawag ulit ni VP Sara na mini trial ang ginagawa pong pagdinig ng House Justice Committee. Gate ng bise, abuse of power ang ginawa o ginagawa nila at korupsyon lang ang alam gawin ng mga miyembro nito. Pinanatang rin niya ang Administrasyong Marcos na namumulitika lang ang gobyerno imbis tugunan daw ng maayos yung krisis sa langis. Banat naman ng palasyo, huwag daw ilihis ni VP Sara ang issue. Dagdag pa ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, yan daw ang napapala ng hindi nag-aaral at nagbabasa. Binasa ko talaga yun. Pwede bang ang magsabi na nun ay si Yusek Claire kung meron tayo nung soundbite tungkol sa hindi nag-aaral at saka straight from the Parang horse's mouth na. nagbabasa. Nakaredy ba yun? Kasi ang Oo. hiningan talaga ng komento dyan sa Malacanang kanina, yung mismong sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala namang ginagawa yung gobyerno para pagtugon doon sa problema ng langis, pagtaas ng petrolyo. Kasi yung pondo supposedly na ginagamit doon, pinangpopondo para sa political maneuvering. So, meron Pakinggan natin. Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Okay, so mabuti sa kanya naman galing. No? Okay, so ang sa akin lang, very interesting sa akin maghapon na ang Vice Presidenta akala ko kasi talagang dededmahin niya na lahat na nangyari kahapon No, na hindi nila papatulan kasi nga parang they don't believe in it. Now we respect kasi yun yung proseso talaga, no. Kahit ayaw ng iba na hindi sila nagpakita doon, desisyon po nila yan. Pero nagulat ako na kung meron man siyang pinatulan doon sa pagkahaba-habang almost the whole day, no, na testimonya ni Madriaga, yung tungkol sa school. Sa bagay, masakit din naman masabihan talaga na pumasa ka lang ng dahil Ginapang mo. ginapang or kaya ay meron tumulong sa'yo, no? Pero yun yung talagang binigyan nila ng weight doon sa mahaba po na talakayan kahapon. Of course, tama naman yung sinasabi ng ilang mga political pundits at saka ng mga ibang kongresista the whole day na parang sana marinig natin yung sagot daw ng Vice Presidente doon sa iba pang mga issue, hindi lang tungkol dito sa school. Na actually para sa akin nga kahapon, hindi natin nga masyadong Hindi siya pinansin yung yun sentro. Oo, yung tungkol sa school. I mean, abogada na siya Yeah, parang sa akin importante, abogada na napasa yun. At ayan na siya. At ang Vice Presidente na siya. No? Marami pang ibang mga, kumbaga tama yung ibang pundits na meron pang mga mas importanteng dapat tinalakay o binigyang pansin for a reaction Parang ng kampo ako, niya. bilang ordinaryong Pilipino, ang hinihintay ko na sagutin sana niya ay yung confidential funds na nagastos within 24 hours instead of 11 days, 'di ba? Para mas maging malinaw sana yun. At saka, yung totoo ba yung term sharing daw? Yung term sharing na magiging topic natin do sa second item. Pero yun nga po, of course, sa normal chiki na yung kagustuhan natin ng katotohanan. Ng lahat na para sana masagot lahat ang aligasyon kasi nga yan totoo naman na parang kahapon tuloy yung side lang nitong si Madriaga ang narinig natin ng lahat Kaya gusto natin we lahat wanted to nandyan hear her side. soplahin nila Oo. like katulad, I appreciate na may nag-fact check nung painting sa likod ng Vice Presidente although na binigay daw ni Madriaga sa kanya. So mabuti yun na nafa-fact check lahat ng mga Kinatisin. nandoon pero malaking parte nung pagka-fact check yung punto de vista nung inaakusahan. Well, I guess consistent si VP dun sa stand ng kampo niya na talagang naniniwala sila na wala talagang jurisdiction yung Justice Committee dito sa kaso niya. Kaya siguro binaliwala yung mga pulto na bringing up dun sa hearing and siguro para change topic.
Kasi ayaw naman niyang pag-usapan talaga yan eh. Yes. So siguro ganun. And gusto nila proper venue daw sagutin. Hindi ko alam ano pang proper venue Hindi naman ang hinihintay. Hindi rin pakinggan Ito niya. na dapat Sayang. yung Ito na proper dapat. venue. Sayang yung Oo. opportunity for me, na kahit sana man lang yung mga abogado. Mapapagtanggol na sana eh. Oo. Madedepensahan I mean, na sana. maintindihan natin kung ayaw patulan ni VP Sara, no? Because Prerogative talaga alam niya na naman na yan. natin na talagang may mga magiging atake sa kanya doon, no? Pero yung lawyers na kaya siyang salagan or salagin yung mga akusasyon, sana man lang umaten. Pero that's wishful thinking. Oh. Pero we still have next week to to look April forward. 22. Tingnan natin. Tingnan Si natin. Senador Antonio Trillanes daw ang invited dyan, di ba? For next O, Na pero teka magdadala muna. ng mga Oh. dokumento. May isa